So, tampered versus involuntary manslaughter, Zatanas, Pulboric, Tantoko. Okay? So ngayon, mga kababayan, bago natin simulan, salansanin ang mga kaganapan, di ba, sabi ko nga kahapon, yung 20-minute vlog natin ay kino-confuse kayong lahat na hindi kasali si Lee Satanas sa mga parties or hindi kasama si Lee Satanas nung gabi ng si Tantoko, si Paulo o si Pawi, kilala siya, yun ang kanyang pet name sa kanyang pamilya, na walang kinalaman si Lee Satanas. Alright? Mga kababayan, ipinaliwanag ni Dean Chase kahapon at napag-usapan din namin yun, nagkita kami, na yung kanyang dokumento, okay, actually ay talagang legitimate. Yun ulitin ko ha, yung tanim document kasi na sinasabi ng Malacanang, ng mga bangag at ng kanilang attack dog na si Clarissa Castro, Clarissa Taratara. Akala ko nag-ano na ba yan? Nag-ano na ba siya? What do you call it? Nag-resign na ba ang Gaga? Ba't ganun pa man? Yung pinapakita nila talagang document, okay, yun ay edited. Okay? Ulitin ko po hindi yun ang pinapakita ni Dean Chase. Dito sa mga law enforcement agency personnel or officers, alam nyo naman yan kapag nagli-leak ng dokumento ang isang opisyal ng gobyerno, okay, may tinatakpan yan. Or tatanggalin niya yung, I just don't know kung ano yung term pa, yung, siguro sa layman's term, yung identifiers na, di ba kapag nag-log in ang isang officer sa computer system, meron yan digital signature, di ba? May mga naiiwan yan, may mga bakas yan, may mga footprints kung ano pa man na nalalaman kung sino ang nagbukas. Okay? Ng computer at kumuha ng dokumento na patungkol kay Tantoko, kaya naman ang mga not whistleblowers, yeah, there are also whistleblowers. Kaya itong mga police na ito na nagbibigay ng impormasyon, whether sa Pilipinas or sa Amerika, minimake sure nila na hindi perfect yung ibibigay nilang dokumento. Kasi nga, when I say hindi perfect, pwedeng takpan yung pangalan nila, may buburahin or something like that. Okay? Pero yung ipinakita talaga, yung tanim dokumento na pinapakita ng Malacanang, it's real tanim. Kasi naalala ko, may nag-send din sa amin yan. Okay? May nag-send din sa amin ng dokumento na yan na sabi, Miss Marlica, ito, document what do you think? Kasama ko pa maliban kay Dean, may document, dalawa yung document na yan. Magkasama kami ni Spokes Harry. Nasa Hague ako niyan. Pinakita ko, Harry, ito may sinend sa atin. Tapos syempre si Harry excited. Dahil syempre kapag usapang bangag na talagang magpapalubog sa mga bangag, excited kami lahat. Pero sabi ko, Spokes, tanim yan. Sabi ko ng gano'n, hindi natin pwedeng i-share yan. Tanim yan, kako, tanim. Dahil yung font, pinag-compare namin, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun ang pinakita ni Dean. Okay? Hindi yun pinakita ni Dean. Kaya yung sinasabi ngayon ng Bangag Administration, okay, pang-confuse nga sa inyo para sabihin nila na kung fake nga naman yung documents na sinasabi nila, so ibig sabihin, okay, wala bang ito kasi, walang namatay na Tantoko, walang nag-addictus. Kasi kung papansinin ninyo, mga kababayan, never ever in-acknowledge ng Bangag, ni Lee Satanas, ni Clarissa, o ng kahit anong ahensya na may namatay sa Beverly Hills. Okay? Legit mga documents si Dean Chase kasi may watermark. Oo, nakita ko yung pampaliwan kasi nasa fraud department siya. Pumunta ako sa kanyang sa office niya. So, tinignan ko tuloy. Kaya nga itong binigay naman sa akin, ito sa coroner's office, to sa medical. Wala nga, kaya tinignan ko kung may watermark. Wala nga ito sa akin yung binigay nung a few days before inilabas ng coroner's office yung kanilang yung kanilang report, di ba? Ito talaga walang, ayan
Ito, may pirma. O yan, pirma. Ito, dokumento to kasi minail to sa akin eh. Hindi ito galing sa email. Kung di minail talaga to sa akin. Pero ganito, mga kababayan, tignan ninyo, sabi ko nga sa inyo, mapagmatsyag kayo, maging matalino tayong lahat dahil ang gobyernong bangag ay nililito kayo. Hindi nila sinabi na, oh, I'm sorry sa kababayan nating namatay na si Paulo Tantoco, di ba, na siya ay namatay sa Beverly Hills, sa Hilton Hotel, at since ito may accident ang pagkamatay. Aksidente. Dito tayo tututok. Aksidente, then may Coca-Cola o may polvoron. Hindi ba bilang isang gobyerno na bangag, o Marcos, sige, isang Marcos na bangag, si Paulo Tantoco ay asawa lang naman ng Deputy Secretary ng Office of the President. Okay? Na si Dina Tantoco o Dina Arroyo Tantoco. Okay? Dali lang ha. Tignan na natin to. Dali lang, baka importante. Okay, so ayun na nga, palangga. Hindi ba, dito kayo, okay, sige, ganito gawin natin. Totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag, okay? Pero hindi ako nag-post niyan, hindi rin nag-post si Din yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Now, doon na tayo papasok, okay? Kasi naglabas na yung coroner's office na may namatay na isang 44 years old na si Tantoco, okay? May namatay at may bangkay na inuwi sa Pilipinas kasi nga namatay sa Beverly Hills ay itong aksidente. Hindi ba dapat kapag gobyerno ka, kung ang mga OFW, di ba, kapag namamatay, tinututukan dapat ng gobyerno at nagbibigay dapat ng statement itong ang gobyerno. Pero bakit only for this Tantoco's death? Bakit ayaw pag-usapan, okay, ng gobyerno ni Marcos, ng gobyerno ni Bangag? Aksidente. Hindi ba dapat ang DFA? Kasi may statement sila ngayon, mga kababayan. May statement ngayon. Sabi ng DFA, teka lang, tignan ko lang pa. Pasok tayo sa DFA. Oh, okay. What the... Okay, where is that DFA thing? Ito. Ang headline nila, DFA says, police report linking Liza Marcos to death of Rostan's ear altered. Okay? The supposed Beverly Hills police report that allegedly linked First Lady Liza Tanas Marcos to the death of Russian's ear Juan Paulo Tantoco was altered. Malacanang said on Thursday. Well, anyway, sige, wala namang kwentang yun. Wala namang kwenta talagang balita. Okay. Hindi niyo ba napapansin, ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. So, ibig sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Okay. Tanggalin na natin yung tanim fake news nila, ay tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine ninyo, mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Liza Tanas. Mga kababayan, walang man lang sulat ng pakikiramay. Diba?
Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulit-ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang na isang tao. Okay, na may namatay nga na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Alright? Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan, mga kababayan, yung mga Bangag din, ang naglabas niyan, para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon, wala silang ulat. Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Quezzo Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ng toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila o nakasalumuha ni Lisa Tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila yun, sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga Bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tantoco wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso Actually, pwede silang, what do you call it? Ayan, buti lumayas na siya. Okay, lumayas na Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob? Yung nagsesyon sila. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report kasi kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yon. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na, na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number one, sabi nyo nga, mag-fair follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako dyan kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong mga taong, ang tawag dito pala yung kay Dean, yung galing kay Dean. Okay, hindi po, itong bibasahin ko, hindi po ito yung sinasabi ng Malacanang na fake, pero ito po yung babasahin ko ay, ito yung leak. Okay, ito yung sinasabi ni Dean. Okay? Right. Incident. Okay, ito ba yun? Ba't pala yung isa? Okay. What the heck? Okay. This is not mine. Yung kay Dean. Saan? Akin pala yun. Okay. Ang kay Dean. Where is that? Okay. Wait a minute. Dami kasing message. Okay. Okay. So anyway, sige. Bago i-send sa akin. Alright. Ngayon, mga kababayan, nasaan na tayo? At nawala yung alindog ko. Okay. So ngayon,
Ano daw, sa GMA deleted smell fishy, ganyan. Okay, so ngayon nakalagay doon, di ba? Doon sa leaked report na yun, may mga tao, may mga personalities nandoon, ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Ako ang unang nag-report sa inyo na dinilayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila report 7 hours according to our informant. Alright? Okay. Di ba nakalagay dito, redacted to eh. Ito, Beverly Hills talaga to eh. Okay? Ayan o. Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, okay? Hindi ko na ito babasahin lahat. Okay? Ito ang sabi ng statement. Stated that other associates including, okay, sino yun? Tingnan natin ito. Responding, chest compression, okay. Ito yung nakasulat dito na stated that she and her associates including blank and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Nakapunta ako dito, di ba? Nakita yung mga video namin ni Attorney Glenn. Pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Alisa Tanas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco returned to his hotel room to rest. Ganyan. Okay. So ito yung nagja-jive yung report na to sa aking puting ahas na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. Kumbaga, hindi na normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kung ano pa yung ginawa nila, mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay eh. Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na merong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa ngayon pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Yung namatay, ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa report sa leaked document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinilay nila ang pagtawag sa 911. So meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman mamatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage. Well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appointee ni Bangag. So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, ang tawag dyan ay involuntary gurgur. O yan yung title natin. At kung mapapatunayan na lahat ng mga nandoon sa paligid habang sila ay sumisingot at sila Satanas
na talagang based dito kasi ano pa rin pending pa rin sa Beverly Hills. Ayaw pa na ilabas sa completed completed report. Kung mapapabayaan, mga kababayan, okay? So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkagurgur ni Tantoco ay hindi sa aksidente at hindi rin sa pulburon. Bakit kamo? Kung 7 hours before o naagapan, okay, ang pagtawag ng ambulansya, baka hindi siya namatay. Di ba? Baka hindi siya namatay. Kasi mabibigyan ng lunas sa ospital eh. So kung based dun sa leak report at sa report na sa akin ng puting ahas, mga kababayan, pinabayaan, hindi naman nila sinasadya. Kaya nga involuntary. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa kanilang kapabayaan, dahil ayaw nilang ma-expose sa taong bayan, nakasama ni Lisa Tanas sa entourage yan, di ba? So sa kabila ng, akala mahilot-hilot lang siguro, o painumin mo lang ng tubig yan, o isawsaw mo sa tub, baka, paliguan mo, baka kasakaling may masmasan yan, kaysa nga naman, i-report natin yan sa authority, hindi malalaman nakasama natin yan. So again, papasok yan sa involuntary gurgur. Kung mapatunayan yan at dapat mismo ang pamilya ni Tantoco ay magpaimbestiga at magsalita kayo mga ma'am, mga sir, dahil yung asawa niya hindi nagsasalita. I don't know, hindi natin alam kung ano ang kanilang ang kanilang mga agreemento. Kasi merong kapabayaan. Meaning, ang tawag dyan ay criminal negligence. Gumurgur sila dahil natatakot na sila na masabit si Lisa Tanas at yung mga kasama ni Tantoco, kaya akala nila, mahilot-hilot nila, kaya dinelay nila ang paghingi ng tulong sa emergency, mga kababayan. So anong tawag dyan? Okay? Diba sabi ni Taratara, ni Clarissa, mga obstructionist daw tayo. Hindi ba obstructionista ang tawag sa kanila? Diba obstruction? Diba ang ginawa ng grupo ni Tantoco na hindi pagtawag sa 911 kasi baka pwede pa nila i-obstruct, baka pwede pa ipainumin ng maraming tubig o ng tsaa or mahimasmasan. In-obstruct nila. Sila ang obstructionista. Sila. Kasi kung pinigil nila ang pagtawag, kasi gusto nga nila, ayaw nga nilang malaman eh. Kasi mga kababayan, kung naidala sa ospital si Tantoco at siya'y nabuhay, wala tayong pag-uusapan ngayon. Wala, di ba? Wala. Sabi ni Denses, nagpanic sila, di ba? 7 hours. Wala tayong pag-uusapan kasi nakaligtas siya eh. Walang patay. Walang coroner's report. Okay? Pero may Beverly Hills Police report pa rin yan kasi kung may sangkot na pulburon. Kasi the moment na nag-911 ka, may kasama na yan ng mga officers eh. Okay? Or pwedeng possible na ganito. Pero kasama yung protocol yan eh. Pag nag-911 ka, mag-observe ka agad yung mga officers, yung mga authorities na sino yung tao sa loob, ilan sila, ano yung mga, may mga patalim ba, may mga, meron bang mga chemical whatever, may sinisingot ba sila? So ang tunay na obstructionista o obstructionist, di ba? Sabi kasi ni Clarissa Taratara yan, sila, number 1, dinelay ang pagtawag sa emergency. Di ba? Natsugi ngayon, itong si Tantoco. Saan siya natsugi? Related sa favorite ni Lisa Tanas at ni Bangag na pulburon. Okay? Pulburon. Kaya ganun yun. Kaya nag-comment dyan kanina, yes, pwede mag-file ng wrongful death lawsuit. Okay? Pwedeng maghain ang pamilya ni Tantoco ng wrongful death lawsuit o kaso laban sa mga taong kasama niya na nag-addictus benedictus. Okay, mali yung ginawa, mali, labag sa batas na mayroon siyang sininghot, pero karapatan niya, whether siya ay user, which nakita naman natin, user siya, may karapatan siya to life. Mabuhay. Hindi porket user yung taong yan, pababayaan mo na lang mamatay. Hindi porket criminal yung taong yan,
'di ba, sa batas, hindi mo siya pwedeng pabayaan mamatay. Kaya nga yung mga nababaril or kung ano pa man na mga kriminal o mga suspect ay ginagamot pa rin sa ospital. Ganon din po ang karapatan ni Paulo Tantoco na dapat ay papanagutin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Okay, yung mga nakasulat doon na mga pangalan based doon sa investigation, dapat kasuhan kung kasama si Lisa Tanas, kasama yung mga amiga niya, kung kasama si Jinggoy, kung kasama si Escudero, we don't know. Kasi ayaw nila magsalita. Inakita naman natin na nandoon sila before and during the event. Kasi hindi sila nagsasalita. Imagine mo, mga senador to, tahimik ka mga putang ina. Sabi ni Tessie Gonzaga, therefore I conclude God is working. He makes His way to save the Philippines. Exactly. God intervention nga ang tawag natin dyan, di ba? So, ibig sabihin, akala kasi nila, wag na tayong tumawag muna kasi baka ma-revive pa natin yan kasi pag-uusapan talaga ito. Wrongful death, mga kababayan, ay pwede talagang isampayan, okay, ng pamilya. Actually, pwede rin yan, I believe, pwede rin magsampa ang ordinaryong citizen na mayroong, let's say for example, you know, like itong, what do you call it? Yung coroner's report. Tapos makumpleto na natin, makuha na natin yung, this is not coroner's report, right? Kung makuha na natin yung talagang official na Beverly Hills Police Report na may nakalagay talaga, na nakasulat lahat doon yung mga taong involved. Tapos sa kabila nang nandoon si Satanas, nandoon lahat. Di ba? Pero kasi imbestigahan niya ng Amerika, hindi nila pwedeng pabayaan yan. Ipapasok nga yung DEA nga, di ba? You know, Pulburon Enforcement Agency dito. Papasok lahat yan mga kababayan. Pwede din ang isang katulad ko na let's say mahawakan ko na itong final, closed na. Closed, what do you call it? Closed investigation. Na lahat nandoon, lahat ng mga kapabayaan nila, 'di ba? Dahil namatay itong si Paulo Tantoco, bilang isang concerned citizen, mga kababayan, ay pwede rin ako mag-file. Dahil kumbaga nakita mo, may police report na namatay na lang yung isang tao. Na ganun-ganun na lang. Plus the fact, mga kababayan, pwede rin tayong mag-request actually sa federal. Diba? Federal, saan pa tayo pwede mag-request? Sa Department of Justice. May Department of Justice din dito, diba? Na i-open ang investigation nito kung merong high-profile involvement, katulad ni Lisa Tanas, katulad ng mga senador kung sila ay sangkot doon, at kung sino-sino pang mga appointee ni Bangag. Kaya pwedeng magkaroon ng independent investigation ang US Department of Justice para what? Okay? Para mag-request sa California Attorney General's Office para magkaroon ng prosecutor para ma-prosecute na ang mga yawang ito. Pwede rin tayo umingi, not only ako yung family, I'm talking to the family sa FBI. 'Di ba? Pwede silang umingi, 'di ba, ng tulong sa FBI. 'Di ba? Para what? Kasi diplomat, sabi ko nga sa ganun, mga diplomat yung pumasok dito. Hindi nga natin alam, sabi ko sa inyo, kung ang passport nila ay diplomatic. So pwede ang pamilya pala, not ako, hindi ako, yung family. Okay? Naimbestigahan talaga ito. Ipakita talaga ano ang kinalaman ni Lisa Tanas, ano ang kailalaman ng mga senador na kasama ni Lisa Tanas nung gabing yan, at kung sino-sino pa mga kasama ni Tantoco nung gabing na siya ay nalagutan ng buhay dahil na-aksidente siya at hindi pa nasasabi kung anong klaseng aksidente at yung kanyang toxicology test ay mayroong pulboronic. Kung si Lisa Tanas, mga kababayan, okay, ay sangkot talaga dito, hindi talagang siyang may bit-bit niyan. Saan sila kumuha ng pulboron, di ba? Sabi nga, walang immunity si Lisa Tanas, kung tutuusin. Hindi lang natin alam yung mga pag-uusap nila behind the scene. Kasi yung wrongful death, pwede tayo mag-file nun as individual or as a family. Well, hindi naman natin sila family. Pero dapat i-urge natin ang pamilya Tantoco, ang Rostans, na mag-file kayo ng wrongful death laban sa inyong pinakamamahal na anak.
Dapat kayo ay mag-file, hindi kayo pwedeng magbingi-bingihan lang. Hindi ito makiklear ang issue ito dahil sangkot dito ang gobyernong bangag at napatunayan natin sa mga unang expose natin na talagang hindi lang si Marcos Jr. ang sumisinghot ng pulburon dahil isa pa yan sa aking pinakita na pulburon video at authenticated, forensic result na base lang din yan dito sa California, na inaantay ko nga ito mga bangag na to, na sabi nila kakasuhan si Maharlika dahil ito fake AI yung aking authentication na pinakita at ang video na pinakita ko sa inyo. Di ba ganun din yung kanilang depensa na yung video ay fake, yung authentication ay fake. Lahat na lang, wala na silang ibang depensa. Kaya anong challenge ko sila, then file a case against me. Kung fake ang video, kung fake ang authentication. Di ba? So ngayon, lahat ng mga involved doon na hindi nagsalita sa loob ng kwarto na yon, na pumayag sila na i-delay ang pagtawag ng 911, lahat ito mananagot. Kasi nakikita na nila yung symptoms or manifestation. Ni tanto ko na nahirapan ba siya, distressed ba siya, nahirapan sa huminga, nagpapapawis ba siya, nag-slurred speech na siya, hindi siya makakapagsalita ng maayos and everything. Ayaw nila tumawag nga ng 911 right away. Pasok silang lahat dito. Pasok sila at makukulong talaga itong mga taong ito kung yun ay tututukan at huwag natin tigilan ang issue na ito. Dahil gusto na nilang tapusin ito. Dahil tignan mo, si Senator Bato na naman, ang kanilang sinasabi na anytime ba o pagdadamputin din siya ng ICC. Paano naman kasi Senator Bato, Bongo, at tagal ko nang sinasabi sa inyo. Ang ginawa niyo, pumunta pa kayo sa Malacanang, in-invite kayo ni Bangag at ni Lisa Tanas, nag-plastic-plastic pa kayo doon. Gugurgurin naman kayong lahat. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Kayo mga mamamayan. Never ever magtiwala sa Lisa Tanas na ito. Ngayon, kung involuntary gurgur ito, dahil pinabayaan nilang magurgur, pinabayaan nila na huwag tumawag kaagad ng rescue, kaya tuluyan na ngang lumaho at hindi nag-survive. He did not survive. After singing, I Will Survive, di ba? Kat sayaw-sayaw pa sila. Then he did not survive.